Malaking karangalan sa akin na ako'y binabatikos ng mga crocodile ni Martin Romualdez. Gusto namin makulong si Martin. Ipakulong si Martin. Wala na ang mga buhaya sa Kongreso. Patay ka diha. Nagkagatan ng mga hinayupak. Ito ay kagatan sa pagitan ng buhaya ni Martin at buhaya ni Bangag. Tinawag po ni Toby Chanko si Pastor Dila na crocodile ni Romualdez. Excuse me po. Sabi agad, no? Crocodile. Ang tawag ni Toby Chanko kay Kong Abante. Actually, marami po silang crocodile ni Martin dyan. Ang iba na nahimik. Yung iba ngayon ay mukhang nanganganib na magiging sacrificial lang at collateral damage. Pero yung Panginoon nilang pambaloslos, pakuya-akoy na lang. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. Pakipindot po ang inyong notification bell upang updated po kayo lagi sa ating mga video. Pa-share din ha. At suportahan natin ang Birada Agila. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Sa Birada Agila YouTube channel at saka pangalawang YouTube channel ko po ang Bisdak Historiador. Pag-usapan natin itong bangayan ng dalawang kampo. Na alam natin pareho po ito ay supporters ni Bongbong Marcos. Ngayon ay noon pala hindi ngayon. Noon ay talagang nagbanatan na rin ho sila niyan. Meron na ring division. Kaya nga ang faction diyan sa Kongreso, grupo ni Marcos dalawa, no. Ito ay faction ni Martin Romualdez at faction ni Bongbong Marcos. Na nagtuloy-tuloy nga ho hanggang sa nagkaroon po ng kontrobersya at nailantad ang mga ghost projects, nagtuloy-tuloy hanggang ngayon. So nagtuturuan na sila ngayon, nagsisihan na. Pero itong si Crocs na si Toby Chanko, crocodile din naman yan, tang-inumin talaga. Dikit kay Bangag. Consistent din naman ang kanyang pagbanat kay Martin Romualdez kasi gusto niya makasuhan si Martin Romualdez. At meron nga pong pahayag itong si Toby Chanko na kung poprotektahan ni Bongbong Marcos si Martin Romualdez ay maghihiwalay ho talaga sila. Pero ito, Toby Chanko, protektado. Bakit ayaw mong iwanan na yan si Marcos? Pero malay natin, talagang gusto nang umalis yan si Toby Chanko. Nagdalawang isip pa lang kasi siyempre nasa kapangyarihan pa si Bongbong. Baka next year, no? End of this year, magsitalunan na yan. Okay, bakit nga ba tinawag ni Toby Chanko na crocodile ni Romualdez itong si Kong Abante? Kasi nga, di ba maingay talaga si Toby Chanko laban dyan? Naglabas po ng pahayag itong balademonyong pastor Kong. Dapat hindi ito tinatawag na pastor? Kong Abante. Ito po, binanatan po ni Benvenido Bini Abante itong si Toby Chanko. Sabi niya, gusto mo bang ikaw na ang susunod? Na miyaw-miyaw. Dito pa lang, payag pa lang ni Abante, talagang sila po ang may pakana kung bakit ay sinuspindi si Kong Miyaw-miyaw. At ngayon nga ho ay gusto nilang tanggalin na sa pagkakongresista. Kung may ebidensya, ilabas. Kung wala, tigilan na ang paninira at ang paghahasik ng pagkawatak-watak. Paulit-ulit siya, parang sirang plaka. Sirang plaka daw si Toby Chanko. Hindi rin naman kasalanan din ho ni Toby Chanko dahil ini-interview talaga siya ng mainstream media. Kagaya ng bilyonaryo. Hindi yung paulit-ulit na sirang plaka, kundi konsistensya sa kanyang mga paratang dito kay Martin Romualdez, nakawatan, may kinalaman sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Pero ikaw, Pastor Abante, kung bulag ka pa rin ngayon, choice mo yon dahil pastor ka ng mga impacto, nasa sayo lang. Kasi itong kongreso, ako sa akin lang, matagal ng watak-watak yan, Pastor Abante. Yung grupo nila, kasi tablahan na yan Baga, kung sino yung medyo malakas kumapit kay BBM, yan ang matitira. Kasi pag tinignan mo, mas makapangyarihan talaga rin si Bongbong. Kumpara kay Martin Romualdez. Si Martin tinanggalan na ho Pero nung si Martin Romualdez, nung naging Speaker of the House, mas makapangyarihan si Martin kay Bongbong at nagiging uto-uto lang si Bongbong nagiging aso. So, yun ang nangyayari dyan. Okay. Pakinggan natin ang banat ni Toby Chanko laban po dito kay Pastor Abante na sinapian din kahapon. Repent! Pakinggan natin Toby Chanko. First, I evaluate it. Tinitingnan natin. Kasi minsan, hindi naman lahat nalalaman natin. Hindi naman lahat ng serbisyo na ginagawa ng ating mga kasamahan sa opisina ay alam natin kung maayos o hindi. Hindi naman lahat ng serbisyo perfecto. May mga serbisyo na mas pwede pang ma-improve. Siyempre, makikinig tayo doon sa ating mga kritiko. No? So ngayon, pag alam naman natin na yung iba gusto lang manira, then hindi lang natin pinapansin. But madami tayong matututunan doon sa mga criticism ng mga tao. So open ako dyan. Alam mo, ganda sana ganyan Toby Chanko, no? Kung si Bungit ba, Bubuim, kung tumatanggap ng constructive criticism at hindi napapansinin yung mga bumabatikos. Kasi nakatulong daw Nakatulong talaga yung mga bumabatikos. Lalo na po ikaw ay Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Dapat hindi ka onion skin, hindi ka balat sibuyas. Lalo na yung mga supporters ni Ngiwiim. Ang problema nanggigipit
Sana ganun talaga. Tatay, di ko gano'n naman talaga. Pag may bumabatikos, hindi naman pinapansin. Bagkos ay kung ano po yung binabatikos, ay ginagawa po ng paraan para mas ayos kung ano po yung dinadagdag. Pati yung mga nagrarelista, inayaan lang naman. Ngayon lang naman, nakaranas tayo ng tinatawag na de facto martial law. Ayon po yan kay Kong Leandro Leveste. Tuloy, oh. Because it's the best way to improve service. Tama. Ako mismo gumawa nito, ha? Sabi ko, obvious naman na mga attack crocodile yan ni Martin Romualdez. Okay? It's my pleasure and honor to be criticized by those protecting, defending, and praising Martin Romualdez. So, malaking karangalan sa akin na ako'y binabatikos ng mga crocodile ni Martin Romualdez. Okay? So, nagpapakita na magkaiba talaga kami. Tapos sabi nila, wag mo daw buhayin yung mga issues. Diba? No, pipilitin kong buhayin yan, yung mga issues. Dahil hanggang ngayon, wala pa namang big fish na nakukulong. So, ayaw nga makalimutan ng mga tao yan. Ngayon, ang tanong sa kanila, bakit kaya takot na takot sila na binubuhay yung issue? Bakit daw takot, Pastor Abante? Pero yan si Toby Chanco Marcos pa rin. Kasi nga, ako siyempre ikaw, si Toby Chanco, pinanindigan niya na supporter siya ni Marcos. Pero ang gusto niya, kailangan makulong si Martin Romualdez kasi yan yung big fish. Nasaan ba si Martin? Wala, nagtatago ang buang, no? Hindi na umarap sa publiko, hindi umarap sa media kasi nga guilty. Ako, may point din dito si Toby Chanco. Malaking isda yung hinahabol natin. Yung malaking isda, nandyan na eh. Anuhin mo na lang hulihin mo na lang eh. Ang problema nga, pinoprotektahan ng kanyang mga kapwa buhaya, mga crocodile attack ni Martin Romualdez. Nililito ang taong bayan. Kasi ako kung may pakulong lang ni Bongbong Marcos si Martin Romualdez, baka madagdagan pa yung dagdag points pa siya, no? Baka marami pang bibilib sa kanya na, uy, ayos pinakulong. Para pag totally talaga maniwala ang taong bayan na galit siya sa kurakot, sabayan rin niya ng resign. Ipakulong niya lahat ng kaalyado niyang mga kawatan, kasama yung pinsan niya, kasama yung anak niya. Tapos, pag napakulong na, mag-resign na lang siya. Kasi aminin niya na yung kapabayaan niya sa pangungurakot sa kaban ng bayan ay kitang-kita ng taong bayan. Tinutolerate niya. Sino ba dapat ang gusto nating makulong? Ang taong bayan, talagang nakapokus po doon kay Martin Romualdez. Makukulong pa kaya tong animal na ito? Tingnan mo, pakinggan natin si Guanzon. Nasaan na si Martin Luther King Romualdez? Ang pinakagusto nating makulong ay hindi nakukulong. Kaya nga. Binigyan lang tayo nila na mga Yusek Bernardo, na nagsi-state witness laban kay Senator Bong Revilla. Mamaya, lalabas na naman yan si Bernardo against Grace Poe, against Jinggoy, against Joel Villanueva. Inuuna lang nilang ikulong yung iba. Ang gusto nating makulong, si Martin Luther King Romualdez, Tama. na siyang pasimuno at mastermind nitong lahat ng kurakutan sa budget na siya ang speaker. At pinirmahan naman ni Baby M. Tama ka dyan, Attorney Rowena Guanzon. Ang taong bayan talaga nakatutok dito kay Martin Romualdez. Napaka-obvious naman kasi. Wala pong kaso, walang warrant of arrest. Iba po yung inaristo, iba po yung kinasuhan. Si Bong Revilla, ginawang sacrificial lang nila. Mas rehas na ngayon. Kumbaga, yung pinaka-main karakter ng korupsyon, pinaka-mastermind, alam na po natin kung sino. Ang problema, hindi po nila kayang hulihin. Dahil nga yung mastermind, pinsan ng nakaupo sa palasyo. O anong gagawin natin yan? Ayaw ng Pangulo eh. Ayaw ng administrasyon na hulihin. Pero, magiging sira sa publiko, itong gobyernong Marcos, pati yung investigasyon ninyo dyan sa Blue Ribbon Committee, ICI, yung kredibilidad bagsak. Dahil pinagtatakpan nila si Martin Romualdez na alam ng taong bayan na si Martin ang may utak ng lahat ng ito kasama si Bongbong Marcos. Tuloy po, Ma'am Rowena. Mga kababayan, hindi ko gustong talakayin yung merits ng kaso ni na Bong Revilla, ni na Jinggoy, Grace Poe. Ang gusto ko lang talaga itanong, Nasaan si Martin? nasaan na? Bakit hindi pa nakukulong si Martin Luther King Romualdez? Yun ang gusto nating makulong. Binibigyan nila tayo ng kung sino-sino dyan. Na ang state witness nila ay si Yusek Bernardo. Wala din pag-usapan ng kaso sa ngayon. Yun na nga nasaan si Martin? Wala na, lutong-luto na po. Yung state witness na si Bernardo, siguro araw-araw binibigyan niya ng script. Araw-araw pinag-practice yan kung anong sasabihin. Basta malihis lang kay Martin kasi hindi kasi pwedeng daliin si Martin eh. Pag dinali si Martin, dali na dyan si Bongbong Marcos. Protect at all cost nga ang ginagawa nila kay Martin Romualdez. Kasi Martin Romualdez ay hayang buhay. Ang nguyakoy-nguyakoy na lang ang animal. Kasi alam niya, protektado siya ni pinsan. Hindi ho po pwede na ako ilalaglag. Kasi pag ako nilaglag, laglag kayong lahat kasama buong pamilya mo. Kaya protect at all cost ito. Tuloy ho. Pero nasaan na si Martin Luther King Romualdez? Bakit si Bong Revilla ang inuuna niyong makulong? Dahil ba suspetsa nyo Sara Duterte siya, kakampi? Dahil ba ang mga Rimulya gustong mamonopolize na talaga ang power dyan sa Cavite? Pag napakulong nila si Bong Revilla at baka idamay pa nila ang asawa na congresswoman.
Ay. Nako, 3 puntos po itong ano, 2 puntos itong sinabi ni ano. Ni Atty. Rowena Guanzon. Bakit daw actually ay komento ko na rin ho ito sa Birada Aguila eh. Balikan lang natin. Bakit daw si Bong Revilla no, ang binira? Ang nakitaan ni Rowena, itong mga Revilla ay kakampi kay Inday Sara sa mga Duterte. Totoo talaga yan. Yan ang isa sa mga nakita ko. Kasi yung impeachment labang kay Inday last year, walang Revilla na pumirma. May isa na ma-impeach si Inday Sara. Siguro nasilip yan ni Martin Romualdez, nasilip ni Sandro Marcos, kasi sila man yung ulo dyan sa impeachment kay Inday Sara. Binalikan ngayon. Ang malaking pagkakamali lang ni Bong Revilla, kung siya ay kumampi kay Inday Sara, kakampi naman talaga yung Revilla, dapat noong 2025 midterm election, kumampi na siya sa Duterte. Umalis na siya sa kampo ng mga buaya. Yan ang pagkakamali ni Revilla. Sabihin na lang natin, Duterte ka. Bakit nanatili ka doon? Dapat umalis ka na lang. Baka nanalo ka pa, Budots. Ang ending doon, nilaglag ka eh. Nilaglag ka ng alyansa. Bagoong Pilipinas. Ang pinapanalo si Bam at saka si Kiko. Yan ang manok ni Liza Marcos. Bam at Kiko. Sinama na yan sa kay Andy Bautista. Andy Bautista, sorry, Garcia. Si George Garcia, budlat ang mata. Sa Comunik. So ano po nangyayari? Yun yung unang punto ni Ma'am Rowena Guanzon. Pangalawang punto, gusto i-monopolize ni Remulla ang Cavite. Kasi ang Barsaga pinabagsak na ngayon. Ngayon, rebellion na naman. Ayan na po ang nakikita natin. Kasi nga, ang mga Remulla, ayaw nilang umalis sa pwesto sa Cavite, sirang-sira na sila ngayon sa Cavite. Wala nang gustong bumuto sa mga Remulla brothers, lalo na sa ginawa nila kay Tatay Digong at kagaguhan nila sa Pilipinas. Yung isang sinabi niya, baka madali yung ni Bong Revilla, si Lani Mercado. Puta pag dinali ho ito. Pati yung mga anak kasi mga kongresista, ang laking kamalasan talaga. Dagok na dumating sa buhay ni Budots. Kaya dapat Budots matuto ka, mga Revilla. May mga Duterte pa naman, dapat Duterte pa kayo hanggang ngayon, forever. At saka, yung Duterte tuloy-tuloy na yan, hindi na yan mapuputol sa 2028, walang kalaban si Inday Sara Duterte. Nasaan ba si Martin? Talagang sila na lang ang maghahari dyan. Correct. Sa Cavite. Hindi yan maganda para sa ating demokrasya. Mas maganda hati-hati sila dyan mga local na mga powerful politicians. Para may Exactly. check and balance sila. Pinaayaw natin doon nung nag-coalition sila ng Remulla at Revilla para kay BBM. Kaya, ang tanong ng mga Caviteño, dapat ay, bakit ginawa ito ng mga Remulla kay Revilla? Nasaan na si Martin Luther King Romualdez? Ang gusto naming makulong si Martin. Ipakulong si Martin Luther King Romualdez. Ipakulong si Martin. Rowena, paano mapakulong nga? Protektado ni Bangag. Nasaan ba si Martin, inahanap ni Atty. Rowena? Ayan Pag golf na lang ang buwang kasama ang mga Marcoses, grabing payat ni Martin dyan. Malapit na rin mamatay siguro ang buwang. Tingnan mo yung mukha niya. Doon, parehong damit. Putang ina, parehong damit sa thumbnail natin. Wala na, payat na si Martin. Wala nang wala nang akap. Wala nang tupad. Wala nang AX. Wala nang flood control. Kaya payat ang buhaya. Malapit na yan kunin ni Lord. Pasadahan nga natin, update tayo. Dito kay Bong Revilla. Bakit daw ginawa ni Remulla sa mga Revilla? Kasi nga gusto nilang maghari habang buhay. Malamang matibag na itong si Remulla. Kung mapawalang sala si Bong Revilla, ako Bong Revilla, kung meron kang nalalaman, Revilla family, siwalat mo rin. Kaysa ikaw na ngayon ang dinudurog. Yan ang dapat gawin niya. Pakinggan po natin siya, si update patungkol kay Bong Revilla. Pangalawang ulit na. Inilipat ng selda si dating Senador Bong Revilla na nakakulong sa New Quezon City Jail dahil sa flood control scam. Live mula sa Quezon City, nanguna sa balita si Gio Robles. Gio, saan nilipat ang dating senador at bakit? Gigi, inilipat na nga sa regular na selda kasama ang ibang preso dito sa New Quezon City Jail. Si Revilla, kinumpirma yan sa atin mismo ng kanyang asawa na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado. Sakto alas 5 ngayong hapon o oras sa cut-off ng dalaw dito sa New Quezon City Jail nang lumabas si Mercado. Ipinagdadasal daw ngayon ng pamilya ang kaligtasan ni Revilla. Ayon kay Mercado, nakakatulog at nakakakain naman daw si Revilla. Hindi pa malinaw sa ngayon kung sino ang mga kasama ng dating senador sa kanyang selda. Wala pang nailalabas na pahayag ukol dyan ang BJMP o Bureau of Jail Management and Penology. Habang sumasailalim sa medical quarantine, nauna nang sinabi ng BJMP na may apela sa 4 na mga kapwa akusado ni Revilla. Ito yung mga dating DPWH engineers mula Bulacan, gaya ni Bryce Hernandez at JP Mendoza. Apila nila na huwag silang isama sa parehong selda kasama ni Revilla dahil na nga rin sa nature ng kaso ng kinakaharap o sa lingwahe pa ng mga millennials at ng mga Gen Z, siguro awkward para sa kanila na magkakasama sila sa iisang selda na Magkasama kayo para rambol. Talagang ginamit sila sa kasangkapan nakasangkapan labang kay Revilla. Mga Hernandez na to. harap sa kasong graft at malversation sina Revilla kaugnay sa umano'y multong proyekto kontrabaha sa Pandi, Bulacan. Dumalaw din kanina kay Revilla ang kanyang kapatid na
na si dating Antipolo Mayor Andeng Inares. Bago mag-alauna ng hapon kanina nang dumating si Lani Mercado, bumisita rin ang mga anak ng dating senador sa pangunguna ni Cavite 1st District Representative Jolo Revilla at Agimat Party List Representative na si Brian Tatlo sila Revilla. kongresista, Una iginiit ng kampo ni Revilla na may pangamba sila sa seguridad ng dating senador sa City Jail. Bagay na sinuri ng mga maestrado ng Sandigan Bayan na personal na ininspeksyon ang mga selda dito sa New Quezon City Jail noong isang linggo. Bagaman naging matipid sa pananalita si Brian, hindi niya naitago o hindi naitago ng panganay ng dating senador ang mahirap umanong pinagdadaanan ng ama at kanilang pamilya. Sabay-sabay po natin pakinggan ang bahagi ng pahayag na yan ni Brian Revilla. He's coping, and so mahirap lang din po sa amin, and ako, it's hard for me to also express how I really feel because the hard position to be in right now. So, Bawas ang Sige, supporters. kasabay ng pamilya Revilla na dumalaw sa dating senador, ang kaanak naman ng ibang PDL na bumisita rin dito sa New Quezon City Jail. At kanina nakausap natin ang ilan sa kanila at ikinatuwa ng mga kaanak ng ibang PDL yung paglipat nga kay Revilla sa regular na selda kasama ang mga ordinaryong PDL. Samantala, nakatagdang maglabas ng desisyon ang Sandigan Bayan sa musyon ng kampo ni Revilla na ilipat siya sa PNP Custodial Facility dyan po sa may Campo Crame. Dito pa rin sa Quezon City, binigyan ng anti-graft court ang Ombudsman Prosecution Panel na magkomento sa apela na yan bukas yung deadline, Miyerkules, January 28. Samantala, sa February 9, nakaschedule ang bagong arraignment o yung pagbasa ng sakdal kay Revilla at iba pang kapwa akusado sa umano'y Ghost Flood Control Project. Sa Pandibulakan pa lang yan yung ghost projects na yan, ha. Alam mo, ako sa akin, ha, bakit nakatutok lang dyan sa Bulacan? Bakit nakatutok sa ibang lugar? Kasi nga, dyan sa Bulacan, gusto nilang, meron silang target, meron silang script. Anong script nila? Si Bong Revilla. Talagang minalas ka, budots. Pero bawas po, no? Bawas po yung supporters dito ni Bongbong Marcos sa akin nakikita. Tunaw. So yung Revilla magiging solid yan sa mga Duterte. 3 Revilla man ang kongresista sa Cavite. Putang ina, mukhang makukuha nga ng Duterte ang Cavite. Kasi Livesti, Barsaga, Revilla, ito yung ginigipit ng mga Marcoses ngayon. So itong 3 malalaking apelyido, mapupunta talaga yan sa mga Duterte. Kasi Batangas, Cavite rin naman yun, Putang ina, talagang magsulit. Bakit Pandi Bulacan? Vince Dizon, bakit napunta kayo kung ang layo-layo, Bakit sa ano? Bakit sa Ilocos Norte hindi kayo dumadalaw? Bakit hindi ho ninyo tinitingnan ang mga ghost projects? Mabuti pa yung isang DDS vlogger talagang na-inspect. Free passport naman dyan sa Ilocos Norte. Kasi nililays lang nila. Tingnan mo, panoorin natin itong Ilocos Norte. O ito, Vince Dizon, ito yung totoong hanapin natin. Nandito ako sa Tangdangan, Pinar, Ilocos Norte. Kung saan may makikita tayo ditong flood control na bagong-bago, pero nasira. Sabi ng mga taga dito ay nasira ito nung nakarang bagyo naman. At makikita niyo sa likuran ko, itong mga sheet file na nakalagay para tabunan yung gumuho. Pero makikita niyo sa baba. Pag makikita niyo sa baba, ayun. Nakikita Grabe, niyo Sandro, yung nasira buhayang-buhaya. hanggang dyan, hanggang doon. At kung mapapansin niyo, sundan niyo ako sa pagbaba. Tiba-tiba, Sandro talaga sa Ilocos. Ito ay mula dito hanggang doon o mga 1 kilometro ang distansya. Mga siguro mga 600 meters ang distansya hanggang doon sa nasira na flood control project. So, Hindi, kung control ni mapapansin Sandro. ito yung mga natirang yung bumuong simento Pader. ay dito bumagsak. Grabe, sayang ang pera. Kasi may bakal nga, ampaw naman yung loob. So Hindi. ayan, yung mga graba. At ayan pa rin yung mga nasirang mga simento at bakal. So, pag tinignan nyo doon, ayan, ang kanyang itsura. Grabe, Sandro. Kaya, alam nyo, dito sa ginagawa ko, sa paghahanap ng mga pagdodokumento ng mga proyektong pambayan ng DPWH, napansin ko lang, todo talaga ang pagnanakaw nila. Hindi talaga. At higit sa lahat, ang pinakaayaw Grabe. na ayaw ko na nalalaman na naririnig na sagot ay let us investigate. If you want to investigate, you want to use the full force of the executive department. Ito, ang dali lang hanapin ito Hanggang doon, may sira pa rin. Andito pa rin tayo sa Adams at nakita natin itong ginagawang tulay. Paldong-paldo talaga si Sandro Marcos. Grabe, no? Yung flood control na yan, animal ampaw. Diyos ko, wasak agad. Is open ni Sandro, magkano yun? 20 to 30%. Yan, maniwalag substandards yun. Kung haba, tama ba? Bumagsak, nasan si Vince Dizon? Yan ang tanong natin
Bakit yung Ilocos, excuse, pagdating sa mga inspeksyon, napupunta pa civil station sa Mindanao, sa Visayas. Nandito na nga sa Luzon. Nandito na nga yung mga buhaya. Nasa Ilocos Norte kay Sandro, sandamakmak na proyekto, puro ghost. Bakit hindi nakasuhan? Bakit mga senador talaga ang pinag-iinitan? Anong meron? Kasi nga gusto nilang pagtakpan yung mga buhaya sa Kongreso ni Martin Romualdez, yan ang maliwanag dyan. Eh kung totoo ho talaga na nilalabanan nila ang korupsyon, dapat inuuna nga yung Ilocos Norte, nilinis nila kung totoo bang may mga ghost projects. So ito, naunahan kayo ng DDS vlogger. Kitang-kita ho ang pagnanakaw. dito. At nakita natin yung mga wasak na flood control project. Puro flood control yan, ha? At itong ginagawang tulay, tinanong natin yung mga gumagawa. May tulay pa. Matagal na raw ito na ginagawa. Pero hindi alam kung kailan ang completion date. Isang poste lang. Nagawa. Maalata na isang poste pa lang. Isang poste pa lang ang Tangina mo, Sandro. At mukhang sira na yung daan. Mm. At doon, bumagsak na yung flood control project. Kaya Tingnan natin mo. pinuntahan dahil nadaanan natin. So hindi namin alam kung ano yung kompletong detalye ng proyekto na ito. Sa mga nakakaalam, no? Kasi nilito-lito tayo ng mga coordinates eh. Mhm. Sa mga nakakaalam, kayo na mag-comment. Kailan ba nagsimula ito na proyekto at kailan matatapos? Mhm. Kami, naghahanap lang. At tinutugunan lang namin yung challenge na sinabi ng Pangulo natin. Maghanap, pag-video, pag-picture, ng mga pagawaing bayan na sa tingin nyo ay Punta mag-ingat ka dyan, sir. Tala, hindi madali yung ginagawa niya, nakakatakot eh. Baka ang tingin ka dyan ng mga supporters ni Marcos. Eh, alam mo naman, mga demonyo ho sila. Yan o, proyekto, congressional project, district project. Sino may proyekto? Si Sandro. Bakit hanggang ngayon hindi pa makasuhan si Sandro? Bakit hanggang ngayon hindi pa matawag sa Senate Blue Ribbon Committee? Bakit mga congressman walang kaso? Na itong si Pantilo Lacson, kapwa senador, ginagago. Di ba ho? Blue Ribbon Committee ka? Hindi nyo nakita ho ito, nakita pa ng political vlogger. Na, putakin, nakitang-kita mo yung mga flood control projects. So, maliwanag, nililihis tayo. Kaya nga itong si Pantilo Lacson, diversionary tactics, binibira yung mga senador. Marami siyang pinangalanan ng mga kongresista nasa nakasuhan ba, naimbita mo? Wala. For sarswila lang yung kanyang mga pasabog. Na ngayon, tingnan mo. Sino yung tinutukan nila ngayon? Mga senador, di ba? Bong Revilla. Pero si Martin Romualdez, inaano na nila, ine-excuse. Ngayon, si Bato na naman. Ang sabi ni Pantilo Lacson, tatanggalan daw ng sahod si Senator Bato. Kasi hindi na daw pumapasok, anak ng kamote. Pero, bakit mo tanggalan? Eh, nagpapangsyon naman yung opisina. At, tingnan mo ha, bakit si Trillanes? Bakit si De Lima? Oh, senador nakakulong, sumasahod. May mga kaso si Bato, wala namang kaso yan. Siyempre, nanigurado kasi mayroong ICC warrant. O pakinggan natin yung banat ni Lacson para talagang tanggalan daw ng sahod si Bato. Gusto yung kay Senator Bato. Discuss namin kanina ni SP, pero hindi ako at liberty to share with you. Meron kaming proposed resolution how to handle Senator Bato sa situation. So, kailangan bang reviewin po yung rules ng Senate para din sa mga Rules ng Senate o baka yung sa ethics committee. So, you can only act. Pero nakasita yung ethics natin eh. So matatakil na yan. Pero only after, sir, na may mag-file ng formal complaint against Senator Bato. Meron, I heard Senator Trillanes is filing, I think, in March. Kasi nung 6 Putang inang boy siminto na to, tuta ni Martin Romualdez at Bongbong Marcos. Magkasabwat sila ni Trillanes. Ayan narinig nyo si Trillanes magsasampa daw ng complaint, ethics complaint labang kay Bato by March. Ang ano pa naman ni Trillanes, tanggalin si Bato sa pagkasenador. Antindi man yan mga inayupa kayo. month ng absence si Senator. I didn't realize that until nabanggit kanina na 6 months na palang wala si Senator Bato in March. Pero only after the filing. 6 months, ikaw Pantilo Lacson, di ba? Senador ka rin nung panahon na lumayas ka sa Dasel Corbito case. Ilang taon ka ba? Ilang taon ka nagtatago? Si Bato, wala mong kaso yan. Takin na, nanigurado lang yung tao. Complaint, sir, na makaka-act. Ang ethics, of course. Yung ethics committee complaint. Pwede sa recommendation, pwedeng gamitin yung ethics committee recommendation na merong kasama sa recommendation to amend the rules. Pero pag halimbawa hindi pumapasok, walang server kami. Parang natin yung usapan namin sa SPR. More or less, yun lang isang suggestion na baka isuspend o tigil yung sweldo kasi parang sabi ko kay SP kanina, paaral natin mabuti kasi covered kami ng civil service law. Baka hindi ubra yung minimum pa sweldo yung senador kung walang basis. Pero tama rin sa SP, we have our own rules. Pag tayo ng ethics committee recommendation, once ma-adapt sa plenary, pwedeng isa sa mga recommendations. Pwedeng Putang ina, di na nila pasaorin si Bato, hindi ni Boy Siminto. Pero wala namang batas talaga, kahit sa civil service, na pag hindi pumasok ang isang senador, ay walang sweldo. Meron nga dyan sa Kongreso eh. Hindi talaga pumapasok eh. Pero sumasahod eh. Si Bato, alam natin yung sitwasyon niya. Maintindihan mo kasi tuso ang kalaban. May warrant of arrest. May ginawa nga ho nila kay Tatay Digong eh. Talagang gagawin nila kay Bato. Alam na ni Bato, may president na. Na kung ano ang ginawa ho nila kay former President Duterte, ganun din ang gagawin nila sa akin. Kaya manigurado na ho ako.
Ayan ang totoo. implement ng plenary na illegal. So that's one reason. Sir, kailan po ito inaasahan lalabas itong resolution na pinatangak ni President? Yung, hindi, ang planong iban, kausap namin si Senator Trillanes kanina, Commissioner President, SB. This year po, sir. Putang ina, huli ka sa bibig mo. Nag-usap pala kayo ni Trillanes kasama si Soto. Tangina no. Si Trillanes talaga yung ginagamit nila ngayong attack dog laban sa mga kakampi ng mga Duterte. Ay Lacson, bininta mo na talaga ang inyong kaluluwa sa mga demonyo. Antindi oh. Oh. This year po. Nagpunta po Si Trillanes. So, nag-request ng meeting ako sa amin dalawa. Putang ina, Trillanes nag-request ng meeting kay Panfilo Lacson. Anak ng kagwang at Tuta Soto. Naku Bato, mag-ingat ka talagang. Hindi mo pwedeng pagkatiwalaan yung kapwa senador mo, lalo na si Tuta Soto, Panfilo Lacson, mga traidor. Wala na, alam na natin. O, di kasabwat kayo. Kasabwat kayo ng mga hinayupak. Ikaw, Panfilo Lacson, tanda mo na Tuta Soto, wala kayong ginawa sa bayan. Panggulo lang kayo mga hinayupak kayo. One of the topics ng discussion. Tangino, mino. Worse is, makulong siya sa dihig. That it would be worse than that siguro. From the forest hitting center. Hindi ko alam, mahirap mag-speculate dahil trabaho ng ethics committee. Pero sir, pag 6 months na yung absence ng actions. Walang ganon. Kaya nga, sabi nga ni Nipa, pwede isama sa... Putang ina, no, Panfilo Lacson, nahuli ka sa sariling bibig mo dito. Nakipagsabuatan ka, kaya, yan, Trillanes, kayo ni Tuta Soto. Sabi daw, pinaka-worst na mangyayari kay Bato ay madala sa dahig. Kung galing ka sa bunganga mo, Bato, makinig ka, papadala ka daw talaga sa dahig. Kikidnapin ka rin, gaya ng pagkidnap nila kay former President Rodrigo Roa Duterte. Putang ina, kung ano ako naman pagpipiliin, wala naman akong ginagawa, wala naman akong kaso sa Pilipinas. Magtago ako na magtago. Anong ikakaso nyo sa akin? Absent ako sa Senado? Ay sige, huwag nyo akong bigyan ng sahod. Wala akong problema dyan. Kaysa naman, papasok ako at kikidnapin nyo ako, no? Kasabot kayo ni Trillanes, dadalhin ninyo ako sa dahig. O kung ako naman ba to, sige, subihin. Huwag nyo akong sauran. Oh, wala naman akong kaso sa Pilipinas, hindi na ako papasok. Pero yung opisina ko, nagpapangsyon pa rin yan. Gumagawa pa rin ng mga panukala. Kasi mga abogado man yan lang, ng mga senador, ang nagagawa ng mga panukala, ikaw na lang, nag-isip ka na lang, ito ang gusto kong panukalang batas. Ano po yung gagawin natin dito? Mas okay dyan, mas safe si Bato. O sige, payag na, wala na akong sahurin, huwag nyo akong sahuran. Pero wala nga ho yan sa batas. Kasi nagawa po yan eh. Si Trillanes, putang ina, pati ikaw Lacson, partiho kayo mga hinayog pa kayo. Si Trillanes nakulong, hindi pumapasok sa Senado, sumasahod. Ikaw naman, Panfilo Lacson, may warrant of arrest ka, puganti ka, wanted ka, nagtatago ka, sumasahod. Ikaw naman, Dilima, nakulong ka, pagka-senador mo, wala kang kwenta, 5 taon ka nakulong. More than nga, yung pagka-senador mo, nasa kulungan ka, the rest ng ng posisyon mo, termino mo. Sinasahuran naman. Si Bato, walang kaso, hindi sasahuran, kagaguhan nandiyan naman yung opisina niya, mga staff niya, gumagana naman. Bakit hindi natin sahuran? Privilege yan ng isang senador na binoto ng taong bayan na walang kaso sa bansang ito. Sabihin na lang natin, wala yung kanyang actual, yung kanyang physical na pumapasok sa Senado, pero gumagana naman ang kanyang opisina. Anong problema natin dyan? Kesa naman, pag grandstanding itong mga tulpo, mga mayayabang na nagbibigay ng problema, kapahamakan sa atin laban sa China, na mga useless. Sino yung sasahuran natin? Yung mga pabida-bida na nagbibigay ng kapahamakan sa bayan o yung wala namang ginawa at walang kasalanan sa Pilipino, walang kasalanan sa bayan, pero gumagana ang kanyang opisina. Kaya, pag nakikita ko dito, Lacson, Soto, Trillanes, nagkasundo na para sa panggagago sa mga Duterte at sa mga kakampi ng mga Duterte. Pero si Romualdez, hayahay ang buhaya.